Bago tayo magsimula, maraming salamat sa mga suporta. Sana wag kayo magsawa mga kamanwa at sa pagpapatuloy ng ating kwento. Isang magandang panahon habang lumilipad ng mabilis si Guming Tamad habang nakasakay sila Lloyd. At habang nag-uusap sila Lloyd at Javier, nabanggit ni Javier na, hindi ba mas mabilis kung hihilingin sa Dragon King na ipadala tayo sa Mermaid Kingdom? At sabi naman ni Lloyd kay Javier, wala ka talagang common sense, kaya niya tayong patayin sa isang iglap sa flick ng daliri niya, kaya kailangan natin mag-ingat na hindi siya magalit. At gayon din nasa akin ang lahat ng mga dahilan na kailangan ko para mapunta tayo sa Mermaid Kingdom, at nasabi ni Lloyd na ayon sa kwento, ang Mermaid Kingdom ay sinasabing nakatago sa pinakakiilaliman ng karagatan. At lumipat ang eksena kung saan nakababa na sila Lloyd. Sikat na lugar nito na may mga whaling boat na umaalis mula sa Cremo Harbor, ibig sabihin ay Lauraceous North, at lumipat sa may sumigaw na ilipat mo yung barko mo. Hindi mo ba nakitang nakaharang sa daan at may sumisigaw na ang liit ng daanan at lumipat sa mga nagtitinda na pottery mula pa sa aspahan, at may sumisugaw rin sa Camila na marami kaming tinda dito at mas mababa ang halaga. At napabulong si Lloyd na mas naging abala ang lugar na ito mula nang huling punta natin dito. At naalala ni Lloyd na si Count Cremo kung saan ito'y lugmok dahil nahulog ang lungsod na tinatawag na Novel City matapos ang aksidente sa Higating Crabs, at nawala na ito ng pag-asa matapos tulungan ni Javier at Lloyd. At makikita ang mga batang nawala ng tahanan at lumipat sa isang pamilyang masaya at mga nag-uusap-usapan ng mga tao, kaya napalingon si Lloyd at makikitang nag-iba na naman ekspresyon neto at nasabing ang bayan na ito. Alam kong uunlad ang lugar na ito, ngunit pagkatapos itong makita ng personal, kaya makikitang naiinis si Lloyd na bulong nito, dapat humingi pa siya ng mas malaking pera habang hindi mapinta ang muka. Kaya napatingin na lang si Javier kay Lloyd at nasabi ni Javier kay Lloyd na alam kung may malambot kang puso. Kaya nasabi ni Lloyd na kung nagpapasalamat silang lahat sa akin, dapat kong tanungin na taasan ko pa ang commission, mga 2% or 1%. Kaya nang nakarating na sila sa gate ng Cremo Mansion, may sumisigaw na nandito na ang bayani ng Cremo. Kaya nang makapasok na si Lloyd, bigla siyang niyakap ni Duque Cremo at sinabing ang pinakagusto ko sa lahat. Kaya nasabi ni Lloyd, kitang-kita ko nga na gusto mo ko, habang lumalabas na laway nito sa higpit ng yakap ng Duque Cremo. Kaya di na nagpatumpik pa si Lloyd, sinabi na kaya sila napapunta doon kasi may hangin siyang favor sa Duque, kaya nagtaka na lang ang Duque. Kaya di na pinakita kung ano hiniling ni Lloyd kay Duque Cremo. Pero makikita natin sa sagot ng Duque Cremo kung ano hiniling ni Lloyd. Kaya ang nasabi ng Duque Cremo, kaya gusto mong humiram ng whaling boat para makapunta sa Mermaid Kingdom. Kaya nasabi ni Lloyd na alam kong marami kang tanong pero may rason ako kung bakit ako pupunta doon, pero ang sagot lang ng Duque na hindi yun ang ibig kong sabihin. May kilala ako magaling na kapitan na may-recommend ko, pero isa rin siyang may tama sa ulo na gustong-gusto pumunta sa Mermaid Kingdom mula nang bata pa siya, kaya kung hindi mo naman problema ang kakaibang tao, pwede ko kayo pakilalang dalawa, sabi ni Duque Cremo. Kaya napangiti na lang si Lloyd at nasabi nito, napaka-perfect, napakadali lang nito. Kaya lumipat tayo sa daungan ng mga barko na may nagsisilita, paano kaya ako maiimbitahan sa Mermaid Kingdom, at si Lloyd pala ito. At isang may takip sa mata na nagsabi, ang mga mermaid malalaman nila pagitan ng pag-alay ng kanta ang kung kaaway sila or kakampi. Eto pala yung kapitan na sinasabi ni Duque Cremo. Kaya nagtaka si Lloyd at Javier, yari ka Master Lloyd, hahaha. Kaya napasabi na lang si Lloyd, anong sinabi mo, habang pawis na pawis, at si Javier naman napapailing na lang. Kaya napasabi si Lloyd na wala bang ibang paraan bukod sa pagkanta. Kaya nasabi ng kapitan, kung ganon etong gwapong katabi mo lang ang makakapasok, hindi ka kasama. Kaya nasabi ni Lloyd na hindi sila magaling kumanta, kaya biglang kumontre si Javier, wag mo ko idamay. Kaya dahil dun humalaklak sa tawa ang kapitan habang sinasabi, hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko, haha, kaya pinaliwanag ng kapitan ang karanasan ng nakaraan niya.
Nang isang araw nahulog siya sa barko at hindi na niya namalayan na iwan na pala siya kaya dun niya nakita ang mga mermaid na may iba't ibang laki yung pakiramdam ko isang mas anes yung ulo ko sa puno kaya naalala niya yung sinabi sa kanya ng lolo niya na kapag kumanta ka raw malalaman ng mermaid kung kalaban ka or hindi dadagpan ito sa tingin mo paano ako kumanta. At sinabi nito siyempre what the hell ang boses parang ikaw pero kahit na ganon kal ako katapusan ko na biglang nagbago yung nakakatakot na itsura ng mermaid at napasmile ito at sinabi nito na ang mga mermaid hindi nakikinig sa ganda ng tono kung hindi sa busilak na puso. Kaya napabulong si Lloyd ng busilak na puso at bigla naalala niya sila Duque Frontera at iba pa kaya na pagdesisyonan neto na rentahan ang barko ng kapitan papuntang Mermaid Kingdom. Pero nagsaad naman ang kapitan na masyadong magastos ang rente sa barko niya dahil hindi season ngayon. Pero biglang naglabas si Lloyd ng isang bag na kumikinampa na pera at saan pa nito sa ngayon wala siya pake sa gastos. Kaya biglang natuwa ang kapitan at biglang sabi nito aalis na tayo sa loob ng 10 minuto. Kaya lumipat tayo kung saan nakarating na sila kung nasan ang mga mermaid. Kaya kung saan makikita natin ang silhouette sa unahan ng barko na kung sab si Lloyd na nag-iinsayo sa pagkanta at nasabi neto na kung saan ang kalungkutin makikita rin ang kasiyahan. At natigil sa pagpagkanta si Lloyd dahil napasigaw ang kapitan na nandyan na ang mga mermaid para protektahan ang lugar nila sa mga manghihimasok kaya napatingin na lang si Lloyd sa kapitan at Javier at nasabi ni Javier na tama ka. Nasa 1,000 ang bilang nila kung saan makikita natin ang mga ulo ng mga mermaid sa dagat. Kaya bumuelo na si Lloyd para kumanta at hindi nagtagal kumanta na ito at kung saan makikita ang mga mermaid na katulala naglilisik ang mga mata kaya sa isang iglap naging mapunggay mga mata ng mga mermaid animoy maamo at kahit si Javier na tulala dito at tuloy peren sa pagkanta si Lloyd. At hindi nagtagal dumyugo ang tenga ng mga mermaid Kaya biglang may sumibat dito kung saan makikitang naputol ang kinatatayuan ni Lloyd. At biglang sumigaw ang isang mermaid na nagdeklare ng isang digmaan si Lloyd kaya libo-libong sibat ang pinaulan papunta kay Lloyd. Dahil dito kaya napasigaw ang kapitan na paikotin ang barko. Kaya makikita natin si Lloyd na parang gagamba habang pinapaulanan ng mga sibat at sumigaw ito sa kapitan akala ko bagagana kung magmamula sa puso. Kaya hindi nakatiis ang kapitan sinuntok si Lloyd habang binabanggit anong bang mali sa'yo saad pa nito sabi ko kumanta ka hindi champagne sila. Kaya wala na nagawa si Lloyd kung hindi bumusangot na lang habang naluluha hahapagmamo ka yan Lloyd. Kaya napasabi na lang si Javier na ano bang kasing taos pusong kahilingan ginawa mo bakit tayo bigla nilusob ng mga mermaid saad pa ni Javier hindi ako makapaniwala. Kaya napasigaw na lang si Lloyd na wag mo na kong pagkatuwaan or asarin. Kaya wala nagawa si Javier kung hindi lumusob papunta sa mga mermaid. Pero sumigaw si Lloyd na wag mo sasaktan ang mga mermaid gumawa ka lang ng oras para makaikot ang barko at makatakas tayo. Kaya nang nakatalo na si Javier kumalapit sa mga mermaid na patigil mga ito sa pag-atake dahil may nagpa-stop sa mga ito yun ang sumibat kay Lloyd kaya nagtaka si Lloyd. At bigla na lang nagtaka si Javier kasi tinuro siya ng mga mermaid at naghugis puso pa mga kamay ng mga mermaid at sinabing ikaw pwede kang pumasok kaya napatingin na lang si Javier kay Lloyd at makikita na lang natin na paiyak na lang si Lloyd sa nangyari. At dito muna matatapos ang atin video kung gusto mong subaybayan si Master Lloyd mag-like, comment and subscribe ka na para update ka sa susunod na kwento natin kay Master Lloyd. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.